gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie. 8:44 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. This is DJ Frankie with my program Good Vibes Morning. Mga ka-vibes, just wanna invite you na live po tayo sa aming Facebook na GV 99.9 FM at may kasama tayo this morning. Kita naman natin sa ating Facebook Live. So ano bang pag-uusapan natin today? Pero bago ang lahat, binabati ko kung nagda-drive ka ngayon ay drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals at syempre sunod ka sa tamang batas trapiko. And sa mga ka-vibes nating pa-chillax dyan, ay find time to exercise and drink lots of water. At sa mga papuntang work or nasa work right now, do your best kasi may sukli din yan, di ba mga ka-vibes? Anyway, today is Tuesday at napakagandang Tuesday. May kasama tayo today, isang grupo mga ka-vibes. Ito na po, ang Lipa City Federation of Homeowners Association Incorporated at pag-uusapan natin ngayong umaga ang waste management. Good morning po sa inyo. Ayan. Bati naman po tayo, sir. Good morning. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng GV 99.9 Your Good Vibes. Ayan. Sir, pakilala ka naman. Ako po si Ayan, Casa Guadalupe. Anyway, may mga kasama po tayo this morning. Pwede pakilala din po tayo. At bati po tayo, GV shoutout po tayo sa mga tagapakinig at sa nanonood sa ating Facebook page. Ayan, si Ma'am Net pala ay VP. Ayan, na-meet na natin mga ka-vibes before si Ma'am Net. Ayan naman. Sir? Good morning po. I'm Donald Alvero po from Common School, Tambo. Ako naman po yung Assistant Vice President. Morning po sa mga speakers ng GV. Ayan, thank you, sir. Ito naman si Ma'am, ang Secretary. Good morning, mga Good Vibes ng 99.9 FM. Ako po si Ireneo Briones, treasurer ng Federation at kasalukuyang presidente ng St. Matthew Subdivision, Banay-Banay, Lipa City. Thank you po. Thank you, sir. At binabati natin ngayong umaga si Konsehal Attorney Gali Angeles, ang talagang sinusuportahan din ata ni Attorney Gali, ang Lipa City Federation of Homeowners Association Incorporated, na kasama natin this morning para sa mga kakatunin pa lamang sa radyo. So, agad-agad na ipakilala niyo naman, President Virgo, ang ano ba itong Lipa City Federation of Homeowners Association? Parang bigyan niyo po kami ng history or paano ba nabuo itong grupong ito? Okay, so napakagandang katanungan yan. Ang Lipa City Federation of Homeowners Association ay nabuo po ito last February lamang po, this year 2025. Ngayon, nabuo itong federation ito dahil sa isang goal. Ang goal po nito ay upang magkaroon ng boses sa ating lokal na pamalaan, dahil po ang subdivision ay palaging naiiwanan. Ano? So hindi masyadong napapansin ng ating local government. But anyhow, ang federation ito ay nabuo dahil nga po sa aking nasabi kanina, we have a one goal or common goal. Una, upang mapagbuklod ang lahat ng subdivision dito sa Lipa City at upang mas mabilis matugunan ang mga problema ng bawat subdivision dito sa atin. So sa tulong po ng ating mahal na
Mayor, Mayor Eric Africa, sa kanyang suporta, ganun din ang ating Vice Mayor, ang ating Federation lawyer na si Attorney Gali, who is our abogado ng bayan. Okay? So, ang dami pong mga projects, programa na aming isusulong at sa katunayan po ay nag-umpisa na po kami. Nagkaroon na po tayo ng free pet vaccinations at mayroon na po tayong natapos na, kung hindi ako nagkakamali, 4 hanggang 5 subdivision na po. Or 7. Salamat, Vice, sa iyong pagtama. Anyway, ang Federation ay talaga namang nabigyan ng napakalaking responsibilidad, lalo na pagdating sa basura, na kung saan ito ay malaking hamon at responsibilidad sa Federation, sapagkat alam naman po natin na ang basura ay isa sa problema sa ating syudad. So, sa pamumuno ng inyong lingkod sa Federation, ako naman ay natutuwa dahil nabigyan po kami ng pagkakataong tumulong sa ating lokal na pamalaan at sa basbas at payo ng ating butihing mayor. Kami po ang mga ngasiwa sa mga basura ng mga subdivision dito sa Lipa. Kaya't aking inaanyayahan, I do encourage each and every subdivision here in Lipa na makipagtulungan. Kayo po ay inaanyayahan ng inyong lingkod kasama ng aking mga kasamahan dito sa Federation na pwede naman kayong sumangguni. Kayo po ay aming bibistahin personally upang marinig, malaman kung ano man po ang inyong mga problema or concern, hindi lang naman po sa basura, kundi sa iba't ibang mga bagay na it is connected to our Federation responsibility. So pagdating naman po sa legal, hindi naman po tayo pinapabayaan ng ating butihing konsehal, si Attorney Gali, ay sa katunayan po mayroon na po tayong natulungan na isang residente ng subdivision, kung hindi ako nagkakamali, ano nga ba itong subdivision natin? Windsor subdivision, na kung saan ay ating natulungan ng isang residente doon at nakuha niya ang kanyang ibinayad sa developer, na kung saan ay dapat ay makukunin na ang kanyang bahay. So sa tulong ng ating butihing konsehal na si Attorney Gali, through the initiative of our Federation, ay talaga naman na nakakatuwa at nakatulong din tayo. Ayan. So yan lamang po yung mga example, mga halimbawa na ginagawa ng Federation sa ngayon. Hindi lamang po sa basura, pagkos ang dami po naming mga future programs para po sa lahat ng mga board of directors ng iba't ibang mga subdivision. Magkakaroon po tayo ng mga seminars, ayan, mga trainings sa tulong ng ating mga kapulisan. Shout out kay Attorney Aleli Bukawen, ang ating first female chief of police ng Lipa. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan sa station. Ayun po, nung last week lamang po ay sa katunayan po ay nagkaroon siya ng courtesy call sa ating pamunuan upang matanggap at marinig natin at malaman natin ang mga kaganapan dito sa ating siyudad ng Lipa. At ang dami na palang krimen, which is sa katunayan ay mayroong isang grupo ngayon na nag-iikot, which is target nila ang residential. Na maraming salamat din dahil tayo napaunlakan ng ating butihing Chief of Police na si Attorney Aleli upang maibigay sa atin yung mga info na ang target talaga ng mga kawatang ito ay sa mga subdivision. Okay. So bilang pong representative ng mga subdivision dito sa Lipa, kami po ay nakipag-ugnayan, nakipagtulungan at makikipagtulungan sa ating kapulisan upang sa ganun ay matulungan din natin, mabigyan
we will disseminate the info when it comes to security. Yes. Sir, So- this is a lot of programs that you have sa federation ninyo. For example, outside subdivision, covered nyo pa po ba yun? When it comes to homeowners? Sa katunayan po ay andyan naman po ang ating mga barangay officials. Mhm. Ang ating prioridad ngayon ay ang ating mga subdivisions. Okay po. So, mga ka-vibes, sa mga kaka-tune in pa lang sa ating Facebook Live or sa radyo, kasama pa rin natin ang Lipa City Federation of Homeowners Association Incorporated at kakasalita lamang po ni President Virgo at nilatag niya sa atin. Ano ba itong organization na ito? Ano ba itong federation na ito? President Virgo, pwede bang i-share mo sa amin yung mga officers and leaders behind na nagpapatakbo ng federation na ito? Ayan. So, ako ay masaya at kinagagalak kong ipakilala din ang ating mga board of the officers na talaga namang sumusuporta and they are giving their 101% support to this federation. Ang aking unang papakilala, ang ating buting Vice President, walang iba kundi ang ating napakaganda, napakasipag, at talaga naman ay very supportive sa ating federasyon, ating Vice President Net Nabos. Ayan. Ang ating Assistant Vice President naman, walang iba kundi ang napaka-macho, macho gapito ng federasyon. Walang iba kundi ating Assistant Vice President Donald Galierbo. Good vibes Okay. morning po. So, kita nyo naman, talagang napaka-supportive din itong taong ito. Ang ating secretary naman na talaga naman ay hindi na ata natutulog sa kakatanggap ng mga tawag, pagdodocument ng mga ating mga event na ginagawa. Walang iba kundi ang ating napakaganda at napaka-supportive din na secretary of our federation, Ma'am Rosella Chan Aranyo. Ayan. At last but not the least, ang ating hindi naman to senior, no? Pero senior na daw. Siya ay kasalukuyang president ng St. Matthews Subdivision. Walang iba, ang ating treasurer, Sir Rene Briones. No? Napakasipag din ito. At kahit medyo masama ang kanyang pakiramdam, ay talagang makikita mo yung pagsuporta niya sa federation ay talagang laging sumasama sa ating mga lakad. Okay. Sir, other than sa grupo ninyo, may counterpart po kayo sa LGU. Tama po? Which Yes is si attorney. Apo. Ayan, si Attorney Gali Angeles. Good vibes morning po, Attorney. So, mga ka-vibes, dako naman tayo sa initiative or project. Ba't ba nandito ang Lipa City Federation of Homeowners Association Incorporated? Pwede po bang bigyan nyo kami ng about sa federation? Yung Waste to Energy Initiative. Dako na po tayo sa initiative at proyekto ninyo. And can you tell us more about it po? Okay, so napakagandang katanungan din yan. Ang ating pamunuan, ang Lipa City Federation of Homeowners Association, ay isinusulong ang Waste to Energy program. So tayo ay tutulungan ng ating Assistant Vice President upang kanyang bigyan na linaw kung ano nga ba itong aming isinusulong na Ayan. Waste to Energy. Actually, nag-enjoy ako kanina sa conversation namin ni Assistant Vice President Donald. So, Assistant VP, i-share mo naman sa ating mga ka-vibes ang information regarding this. Yes, ma'am. Katulad po na sabi ni President Virgo, meron po kami mga programs, pero sa ngayon po, nagpo-focus po tayo ngayon sa Waste to Energy po. Ano po? So, kami po ay ini-encourage po talaga namin ang mga subdivisions na mag-participate at saka suportahan po itong ating programa. Tayo po ang magsisimula dito po sa Lipa City na mag-shift from traditional waste disposal to waste to energy na po. So sana po sa tunog pa lang po ng waste to energy napakaganda ng programa po. Ano po. So not just like proper segregation, yun po talaga naman na pinopromote po natin, pero
that doesn't stop there. Ang ato po ay saan mo itatapon naman ngayon yung sinegregate mo. So mas maganda na yung proper naman ang ating pag-dispose na mag-shift tayo sa waste to energy po. So, Assistant VP, pwede bang i-picture mo sa aming mind, lalo na po sa nakikinig ngayon sa radyo? Paano ba to? Pamula sa aming bahay, isa-segregate ang basura. Opo. At pag nakolekta ito, saan ito dadalhin? Ito po ay meron po tayong partner po, ang Alterna Verde po sa San Pablo po. Doon po dinadala yung ating mga waste na sinegregate at doon po kinukonvert sa energy po. Opo. Ayan. So, may parang planta Yes po, dito ma'am. sa lugar na ito. Opo, opo, Okay. opo. Approved na ba to, sir? Or sinusulong pa rin natin? Pinaglalaban pa rin natin? Ito po ay talagang pinaglalaban talaga natin at approve po ni Mayor. Sabi nga po ni Mayor, kayo ay maganda yung programang yan. Maganda yan, iniisip niya para sa mga subdivisions na yan. At yan talagang sinusuportahan niya, lalo na sa ikalilinis at ikabubuti ng bayan ng Lipa po. Ayan, lipat na kaya ako sa Lipa. Kasi syempre, ang ating waste po, magsisimula sa household. Apo. At lagi natin yan sinasabi dito sa radyo na ang waste management starts sa ating household. Na, for example, mga anak mo pa lang, paano mo ba sila turuan, Apo. paano mag-segregate ng basura. And tulungan din natin yung mga gumagawa ng proseso hanggang makarating siya sa kung saan ba siya makakarating. Kung sa landfill ba ito, kung sa planta. Apo. So ngayon po, in the present, ang mga basura po sa Lipa City ay dinadala sa landfill. Tama po ba yun? Apo, sa landfill po. Ayun. So, sir, ano ang importance ng proyektong ito? Bakit yung whole heart natin ay nilalaan natin dito? Unang-una po ay mabuting maging magandang halimbawa tayo. At saka, sa totoo lang naman po talaga, dapat po doon na tayo patungo sa tuwid na daan na pagpapabuti ng ating bayan. Ang waste to energy po ay ito po ay matagal nang pinopromote, matagal na pong nagpaplano. Ngayon po na nandito na, hindi na po ito isang panaginip or isang sabi-sabi lang. Ito po ay talagang ginagawa na po. At sana po lahat, ganito na po ang gawing practices po. At saka, pag nauna po ang Lipa, sana yung mga katabing mga cities ay gumaya na rin po sa atin. Mag-participate po tayo para po talaga sa ikabubuti naman po talaga ito ng lahat po. Ayan. At mga ka-vibes, itong sinasabi ni Sir Donald ay walang walang aksaya dito. From basura ay meron pa itong magiging mga byproducts. Di ba, sir, yung napagkwentuhan natin kanina off-air? Yes po. Ay from basura, pwede bang i-share natin Yes, yun ma'am. ulit, Sir Donald? Opo. Yun yung interesting na kwentuhan natin Yes, kanina. yes. So, from basura po, yung basura po na nabubulok, yan po ay kino-contain, ginagawa pong nagpuproduce siya ng methane gas. And yung methane gas, initially, yan po ang nagpapatakbo sa enerhiya ng planta po. Tapos yun naman po na kumakatas po sa basura, ito naman po ay finifilter ng halaman. May halaman po silang nilalagay doon ng katulad ng bamboo. Finifilter po niya yung mga metals, yung pong ina-absorb niya, tapos nalilinis po yung tubig. Yung tubig naman po ay ginagamit po pandilig naman po. At yun naman pong mga nabubulok po na nakuha na ng methane gas, yan naman po ay ginagamit naman natin pong abono po. So lahat po talaga ay napapakinabangan po. Ayan. So mga ka-vibes, ang Lipa City Federation of Homeowners Association Incorporated ay they are actively backing and supporting itong Zero Waste and Waste to Energy program. Ang inisyatibo pong ito ay minamarkahan ng isang major step din ito sa safeguarding our environment. At kung tatanungin natin, ito na ba ang sustainable era natin? Siyempre, we want to promote a culture na yung culture na lahat ay behave, lahat ay when it comes to waste management, no, lahat ay yung consistent garbage collection natin ay may mapupuntahan, at ang initiative din po na ito ay makakatulong hindi lamang sa waste management, pero ito nabanggit natin ang culture of sustainability amongst the residents. Yes, Tama po ma'am. ba yun, Opo, Sir ma'am. Donald? Tama po. Ayan. So dako naman tayo sa ating next. Ano po yung opportunities nito para sa mga nasa subdivision? So, for example, meron pong hindi pa member sa federation. Ano po yung support na pwede nating mabigay at paano po sila sasali? Sino po ang pwedeng mag-share doon? Ayan naman po ay masasagot ng ating magandang
Vice President po, Ayan. na si Ma'am Net po. Ayan. Ang ganda ng smile ni Ma'am Net. Parang nakakahawa yung good vibes na smile ni Ma'am Net. Ma'am Net, can you tell us more about the opportunity? At invite nyo rin po ang ating mga ka-vibes na taga Lipa City. Okay. Una po sa lahat, in behalf of Lipa City Federation of Homeowners Association, gusto ko po munang magpasalamat sa Sangguniang Panglusod sa pagkilala nila at pagpapahalaga sa amin. Kasi yan po ay nagiging inspirasyon namin at nagpapalakas po sa amin para ipagpatuloy namin ang aming adhikain para sa ating lungsod. In addition to sa sinabi po ni President, ang Lipa City Federation po ay magkatuwang po ng ating Sangguniang Panglusod para po hindi lamang po sa Sangguniang Panglungsod kung hindi ang iba pang ahensya na kung saan ay tutulong po kami sa paglunsad ng iba pang mga proyekto at programa para po dito sa ating lungsod. Kami rin po bilang federation ay katuwang po nila para isulong din ang pagkakaisa sa bawat subdivision na magtulungan para malutas ang mga problema sa kanilang nasasakupan. Ganun din po, kami ay magiging boses nila, sisikapin po namin na maging boses nila upang sa usapin ng problema ng subdivision like sa kalusugan, kapakanan at seguridad. And then, ang federation din po ay, tawag dito? What do you call this? Ang federation ay magiging huwaran din po para maging aktibo at maging huwaran sa pagkakaisa dito sa lungsod ng Lipa. Doon po sa katanungan nyo po naman, na maging sa membership. Actually po, lahat po ng members, dati, ang gusto po sana namin ay yun po lamang mga DSUD registered. But then, sa legal documents po namin, inamend po namin yung ginawa namin sa bylaws na kailangan sila ay at least bibigyan po namin ng pagkakataon na maging 6 months mai-register nila ang kanilang subdivision. Sila po ay makikipag-ugnayan sa amin upang sila ay maging member. Meron po kaming one-time payment na 1,000 membership fee and then bibigyan po namin sila ng certificate of membership. Ayan. Ayun So po. yan mga ka-vibes kung saan po kayo makokontak? Meron po ba kayong Facebook page para Apo. sa ating mga ka-vibes na taga Lipa City? Yun pong Lipa City Federation of Homeowners Association. Ini-encourage po namin ang lahat, lalo na yung mga nasa subdivisions na i-ano po nila, i-like and follow yung page po namin. Nandun Pwede rin po pong lahat ng mga mag-send doon ng activities. inquiry. Yes po, Ayan. apo. So yun mga ka-vibes, Lahat no? po ng activities namin na ginagawa, nakapost po doon. Ayan. So ito, fun fact lang mga ka-vibes, balik tayo sa kanilang nirarally na zero waste at saka waste to energy. Sa Pilipinas po, fun fact lamang, meron pong 61,000 tons daily na napupunta sa landfill. Pero what if itong sinusulong ng Lipa City Federation of Homeowners Association Incorporated ay talagang matupad sa bawat bayan, hindi lamang sa Lipa City, kumbaga sa buong Batangas or buong Pilipinas, kung ito ay matutupad na zero waste or waste to energy, basura mo gagamiting enerhiya, ay yung 61,000 metric tons, mawawala to or magha-half man siya. And this is a nice initiative. Kailangan to ng Earth, mga ka-vibes. Minsan pag sinabi mong Earth, parang ay wala namang epekto yan. Maraming epekto mga ka-vibes. Kasi po, yung mga landfill natin, I think there are 245 estimate landfills that is functioning all over the Philippines. And I think, napupuno na yun mga ka-vibes. At pag nag-overflow yun,
sa mga houses na siya mapupunta. Kaya itong grupong ito, itong federation na ito, they are actively looking for ways, solutions, culture ng sustainable environment, and this is a very nice initiative. And I want to thank you for that, no? Kahit hindi man ako related doon sa federation, pero this kind of initiatives, sinong gagawa nito? And what's next for our community? Because I believe yung next generation, sila'y makikinabang dito. And that next generation, we have to educate them on how to proper segregate para mamulat na agad sila. So, mabibigyan po natin kayo ng floor to thank the people who supported your project or mag-invite po kayo na magsusupport pa sa inyong proyekto. Ayun. Una sa lahat, once again, I would like to thank LGU Lipa sa pamumuno ng ating butihing at napakasipag naman na Mayor Eric Africa. Ganoon din po sa ating Vice Mayor na kung saan ay pinapakita rin ang kanyang suporta sa federasyong ito. Ang ating Vice Mayor Mikey Murada. Ganoon din po sa lahat ng Sangguniang. Una po sa lahat ay salamat sa ating butihing konsehal si Attorney Gali sa kanyang walang sawang suporta at pakikinig sa amin kung ano yung mga ipinaparating naming mga concerns when it comes to legal matters. Ganon din po sa ating committee chair ng accreditation, walang iba kundi si Councilor Spy Toledo. Salamat sa pag-expedite ng accreditation ng ating federation. So thank you. We are already acknowledged and accredited by the Sangguniang Bayan, signed by our mayor and all agencies. Salamat din po sa ating butihing Chief of Police. Talaga namang napaka-supportive din nito sa atin, sapagkat binigyan nga tayo ng pagkakataon upang maalaman ang mga talagang nangyayari na dito. Which is wala naman talagang kami alam, but we will disseminate those information to our members and also not members for now. So ina-encourage ko talaga ang lahat ng mga subdivision dito sa Lipa. Dahil sa ngayon po ay we have 80 members out of 286 subdivisions. So napakadaming subdivision dito sa ating lungsod, na kung saan ay talaga namang mangyayari ang ating sinusulong kung bibigyan tayo ng suporta ng bawat isa. Ganoon din po, maraming salamat din po sa CityVet, na kung saan ay tayo naman ay ating kanilang tinutulungan din sa ating programa na ginawa. Una-una na nating programa ginawa sa subdivision, na kung saan nga nagbigay po tayo ng free pet vaccination. Ganun din po, maraming salamat din po sa ating Councilor Merlo, na kung saan ay talaga naman supportive din. Hindi lamang supportive, kung talagang mayroon din siyang ginagawa para kami ay matulungan. Ayan, good vibes morning po kay Consehal Merlo Silva. Ayan. So, again, the Federation will continue our goal, and magtiwala lamang po kayo sa federasyong ito, sapagkat naniniwala po kami na ang iyong concern sa inyong subdivision ay parehas lamang po tayo ng concern sa aming subdivision na pinamumunuan. Yes. Ayan. And I believe itong federation na ito, they are committing to creating a cleaner and healthier Lipa City. At ang community po ay hindi lang ina-address ang immediate challenges of waste disposal, but they are investing in sustainable future. Ma'am, sir, baka may gusto pa po tayong i-add sa ating discussion this morning? Anyone po sa inyo? Sir Donald. Basta yun pa rin po ang talagang aming focus sa ngayon. Ano po? Basta suportahan natin ang waste to energy. Hindi lang naman tayo makikinabang dito, kundi ito na nga sa tulad na sabi ni DJ Frankie,
Ito ay preparation para sa future ng ating mga anak. Ano po? Magandang halimbawa na ganun ang gawin po nila. Ano po? And once again mga ka-vibes, kasama natin ang Lipa City Federation of Homeowners Association Incorporated. At isang pa-good vibes morning na lang po at baka may idadagdag pa po tayo. Gusto ko lang pong magpasalamat sa ating mga ka-BOD, kasamahan sa Federation. So, yung mga nag-members na po sa atin, so far we have 40 members po as of now. And nagpapasalamat po kami sa pagtanggap nyo sa amin nung dinalaw po namin kayo sa inyong mga subdivisions. And dun sa iba pa po, sana po suportahan nyo po kami at maging member namin kayo. Ayan. Sa tingin ko, ito'y panahon na ang federation ay siyang maging ama ng kabuuan ng subdivision sa buong Lipa na may matatakbuhan. Kasi sa pool, wala namang matakbuhan kung may problema sa bawat subdivision. So, hinihikayat namin ang bawat isa, lalo na yung hindi pa member, na makiisa at makipag-cooperate sa amin at tumawag para sa mga problema nila. Maraming salamat po. Thank you so much po. Napaka-madamdamin ng sinabi ni Sir. At syempre, this will put a structure sa isang sistema na wala pa naman. And other than the barangay level, malaking help ang federation na ito. And Sir, would you like to add something more? Ayun nga, gusto ko lamang dagdagan at para malinaw po sa lahat ng hindi pa member, kami po ay palagi namang available na kung saan pwede nyo kaming i-reach out through our Facebook page. Ganun din po sa mga numero na sa tingin ko ay nakapagbigay na ng numero ang ating secretary at ang ating vice president, including our assistant vice president na umiikot. Patuloy pong umiikot ang federasyon upang i-reach out din kayo. At inikayat po namin ang inyong pakiisa sa aming adhikain. At talaga naman ay sa tingin ko ay ito na yung tamang ito na yung panahon na talagang hindi tayo maiiwanan. So once again, maraming salamat sa GV 99.9 Your Good Vibes na kung saan ay binigyan tayo ng oras para maiparating sa mga ka-good vibes ang goal ng federasyong ito. At ganoon din po, ang ating dry run ay mag-umpisa na po sa September 22 na kung saan umpisahan na po natin ang ating sinusulong na Waste to Energy. So once again, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa federasyong ito at patuloy niyo po sana kaming suportahan. Ayan. Again, mga ka-vibes, for your inquiries sa mga membership, sa mga proyektong ginagawa nila or may concern ka sa iyong subdivision, na bisitahin nyo lamang sa Facebook page ang Lipa City Federation of Homeowners Association Incorporated. Napakaswerte ng Lipa City na may gantong grupo. And anyway, binabati ko si Miss Elma Albiola na nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Good vibes morning po. At si JR, sabi ni JR, good morning. Pa-shoutout po sa aking tropa, si Mark Lawrence. Ayan, ingat daw po kayo sa biyahe. At si Kuya Ruel, good vibes morning po sa inyo. Sir, baka may gusto pa tayong batiin? Gusto pa nating i-promote sa ating mga ka-vibes? Or baka meron kang pa-motivational quote na gustong iwanan sa ating mga ka-vibes ngayong umaga? Sa ngayon ay okay naman na po. Sa tingin ko nasabi na po namin ang lahat. At ayun nga, paulit-ulit ko pong sinasabi sa aking mga kasama, we will continue encouraging each and every subdivision. Not even they are not yet members to us, but sa tingin ko ay mag-member naman sila. Ayan. And once again, we have Lipa City Federation of Homeowners Association Incorporated. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po, thank you. Again, mga ka-vibes, this is DJ Frankie. Maraming salamat. At nakinig kayo sa aming diskusyon together with itong federation na ito. At for our next song, balik-tugtugan tayo mga ka-vibes. At mamaya, himayin din natin ang kanilang sinabi. Here is Francis M's Kaleidoscope World. Again, ako po si DJ Frankie. Dito lamang sa Good Vibes Morning, dito sa GV 99.9, Your Good Vibes.